Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kaniyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Jesus ang ating dakilang pari. Iba siya kaysa ibang mga dakilang pari ng mga Hudyo. Ang mga pari noong araw ay kailangan maghain ng handog sa Diyos araw-araw. At ang dakilang pari, taon-taon. Kailangan silang palaging maghandog kasi ang handog nila ay para rin sa kanila. Kasi sila ay makasalanan din at palagi pa rin silang nagkakasala. Kailangan din nilang maghandog ng palagian kasi ang mga handog nila ay mga dugo ng mga hayop. Ito ba ay talaga nakakatanggal ng kasalanan ng mga tao? Si Jesus bilang pari ay minsan lang naghandog kasi siya ay walang kapintasan at kasalanan sa kanyang sarili. Ang handog niya ay ang sarili niya. Sariling dugo niya ang ibinuho sa krus. At ito'y mabisa para bayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao. Kaya hindi ito inuulit. Minsan lang ang pag-aalay ni Jesus.
Ang dakilang pari noon, pagkatapos mag-alay ng kambing, siya ay papasok sa toldang higit na banal, the Holy of Holies, upang doon ay mamagitan sa Diyos para sa mga tao. Ang toldang ito'y pinagawa ni Moises ayon sa huwarang ipinakita sa kanya, huwaran na nasa langit. Kaya ang toldang banal ay kopya lang ng tunay na kinaroroonan ng Diyos. Si Jesus, pagkatapos na mag-alay siya ng sarili, ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Doon siya nakaupo sa kanan ng Ama at patuloy na namamagitan sa atin. Hindi lang siya pumunta sa isang kopya ng langit. Pumasok mismo siya sa langit. Ang pinasukan niya ay hindi lang isang kopya na tinitirhan ng Diyos, kundi ang kinatitirhan mismo ng Diyos. Doon palagi siyang namamagitan para sa atin. Kaya ang pagiging dakilang pari ni Jesus ay mas higit pa kaysa mga pari ng mga Hudyo. Mas mabisa ang kanyang alay at mas makapangyarihan ang kanyang pamamagitan. Mas malapit siya sa Diyos kaysa mga pari ng mga Hudyo. Minsan lang ang pag-aalay ni Jesus at ito'y palaging nananatiling mabisa. Ang pag-aalay na ito ay ang kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo. Siya ang paring naghandog at siya rin ang biktima ng inihandog. Ang pag-aalay ni Jesus sa Kalbaryo ay siyang pinapasangayon natin sa bawat misa natin. Pinapasangayon, ginagawang ngayon ang pag-aalay noon. Sa bawat misa, ang bawat misa ay hindi isang bagong handog. Ito ay paghahandog mismo ni Jesus. Pero ginaganap ngayon, being made present now sa harap natin sa bawat pinagdiwang ang banal na misa. Kaya tayo'y palaging nakikiisa sa handog ni Jesus sa bawat misa na ating dinadaluhan. Kaya buong paggalang tayo nakikiisa kay Jesus kapag tayo'y nagsisimba. Pahalagahan natin ang pag-aalay niya at makiisa tayo sa pag-aalay na ito. Ihandog din natin ang ating mga alalahanin, ang ating mga ginagawa, ang ating mga problema, pati ng ating mga kahirapan. Isama natin ang mga ito sa pag-aalay ni Jesus. Ang mga ito ay nagiging kalugod-lugod din na sakripisyo kasi kaisa ng sakripisyo ni Jesus. Maraming salamat po, Jesus, na maaari kaming makiisa sa pag-aalay mo. Sa pag-aalay na ito, pati ang aming mga karanasan, kahirapan, tagumpay at galak ay nagiging bahagi ng aming pag-aalay mo. Talagang napapabanal mo ang aming buhay. Nagiging bahagi din ito ng aming pagsamba sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.